O, isa pang tanga. Nakakabisit ang mga demons na vlogger na makadigunggung na alam nila na maka-China ando tayo. Hay nako, no wonder madaling masinama din, masama kanila ugali. Okay. Ikaw ang sapang panot na big, nagbenta ka ng posisyon. Sige, mura. Ay, hindi naman mura yon. Sabi niya, GG ka. Sa pinakatanga. Ito. Tingnan ninyo argument. Manang ko Ani Bautista and of course Manang Mimi. Magaling na ba si Manang Mimi? Pag hindi uminom ng gamot yan, sumbong mo sa akin ha. Nurse kasi si Manang. Okay, sige, pakinggan natin ang argumento ng tarantadon to. Pag-usapan po natin. Nagmamaktol siya dahil nga doon sa disbarment ng kanyang tatay-tatayang supot. Din itong disbarment case na ginawa nitong grupo nito, itong Karapatan. Halatang halata ko kasing publicity stunt lang po ito. Una-una, matanda na po si Pangulong Duterte. Wala naman nakalagay sa batas na kahit matanda na yung abogado, hindi na pwedeng may immunity siya for disbarment, bobo. Dapat alam mo yan. Kasi abogado, tatay mong tanga. O, wala naman nakalagay dun sa rules na kapag matanda na ay hindi na pwedeng i-disbar. Kapag naging presidente na, hindi pwedeng i-disbar. O. Duterte. Naging presidente na siya. Wala rin naman nakalagay dun sa rules ng IBP na kapag naging presidente, ang isang abogado hindi na pwedeng i-disbar. Tanga. Gusto nyo mag-abogado pa. Ngayon, kung napapraning lamang kayo doon sa statement niya na magiging counsel siya ni VP Sara Duterte, wag naman po kayong tanga ka pala. Hindi naman si mismong Sara Duterte ang nagsabi, nag-confirm na magiging abogado niya tatay niyang tanga. Sir Basog, si Emily Basog, shout out. Dali, basahin ko lang. Asan na? Bilis naman. Wala tuloy. Sir Bagtit, sino ang sinasabi nila na puting aas? Sila. Hindi na tuloy nabantayan yung mga nahuling Pogo worker na may mga nagkapera sa BI. Oo, yumaman yung mga taga-BI. Uy, Ichigo, maraming salamat. So, kailangan kong pasalamatan tong si Ichigo. Thank you, Ichigo, ha. Oh, thank you so much. Arigato! Sabi ito, sarap siguro banatan itong si Banat Bay yung bugbog sarado. Kung ako nga nasa Pilipinas, hahantingin ko yung motor nito, tatanggalin ko gulong. Kalbong Bayot Bay, dapat hubaran talaga ang tatay mo. Andun, may picture yung tatay niya nung nagpunta siya ng Japan. Ano nakakapranin doon? Magaling ba si Digong na lawyer? Hindi. Magaling siya magtanim ng ebidensya. Inamin niya naman yun. Kutsyong palang tatay niya. Domingo Riduca, tama ka dyan. Mas malakas ang tama ng mga DDS. Yolanda Espiritu, nako ang bobo mo, Banat Bay, napakabugok ng utak mo, dapat mawala ang mga salot na DDS shit. Kaya pag nagra-rides doon ng motor, sundan nyo, tapos platin nyo yung gulong. Wala ka namang kaso doon pag plinat mo ang gulong yan. Anong kakaso sa'yo ng polis? Illegal platting of tires? Wala pang ganung batas. Tanga-tanga. Kasi pwede naman maging counsel ito ni VP Sara Duterte kahit hindi pa siya lawyer kasi siya yung tanga. Hindi daw pwede naman daw maging counsel yung tatay na kahit hindi abogado. Tanga, hindi pwede. Lalo na sa impeachment proceedings, tanga. Mga abogado lang ang dapat nagka-counsel at nagre-represent ng kanilang kliyente. Tingnan nyo kung gaano kabobo to. Kung hindi ka lawyer, you are not entitled to represent any mga court proceedings. Tarantado. Di kung pwede palang mag-counsel, pwede palang mag-represent ng hindi abogado, di bakit pa may kursong abogado? Sige nga. Basic. Kaya nga may profesyon na pag-aabuga siya. Kasi yan ay entitlement para i-represent mo yung mga biktima at mga nagsasakdal. Tignan nyo kung gaano kabobo to ha. Mga DDS, ganyan kayo kabobo, pinapaniwalaan nyo, bobo. Tatay.
Ano ine-expect nyo? Pupunta siya sa korte, tatayo pa siya, i-cross-examine niya pa yung mga witness. Eh, gago, nagsabi niyan si Sara na tatakyo siyang lead counsel nga ang banggit ni Sara eh. Tapos ngayon, dinidebank mo si Sara. Relax lang sir, basta digit, tunay na bubo, sinabi mo pa. Ganun? Siyempre hindi na ho. O pag sinabi niyang magiging counsel lang, Kontrahin mo si Sara Duterte. Siya yung nagsabi na magiging counsel siya ng kanyang anak sa pagdinig sa impeachment. ang siya is tutulungan niya. At sigurado naman ako, mag-hire siya ng magagaling na mga abogado. Kasi sino ba itong mga Ibig mo sabihin, bobo si Duterte? Abogado na si Digong. Bakit pa mag-hire ng mga abogado? Tiwala sa tatay niya dahil bobo? Bakit hindi yung tatay mo ang i-suggest mo kay Sara Duterte? Banat bay. 'Di ba abogado tatay mo? Bobo nga lang. O bakit hindi i-suggest mo? Mga watching dito sa Bigan, tarantado talaga mga DDS. Domingo, Riduca, saan ka sa Bigan, bossing? Huwag mo sabihin malapit ka sa pagburnayan. Oh. Ano yung garden na maganda doon? Ano? Sa pagburnayan, hidden garden na yan? Hidden garden? Late ko nalaman yun eh. Yung hidden garden. Masarap pag-data doon, boss. Maraming mga puno, maraming kuble. Tapos may merienda. Baka hindi ako kasama. Dapat bang si Banat may magpatubo ng buhok para naman matalino? Kahit naglagyan mo ng buhok ng kabayo yan, bobo talaga yan. mga nag-file na ito? Ito lang po ay yung karapatan. Ito yung di umanong legal front ng CPP, NPA, NDF. Alam naman po natin, mainit ang dugo ng mga Duterte sa mga yan. Diba? Siguro Mainit daw ang mga dugo ng mga Duterte sa mga NPA. Noong presidente si Digong, sinabi niya, I love NPA eh. Tapos madugo, tapos nagparada, inilibing yung commander ng NPA sa Davao, nagparada sila dyan, full butter. Wala namang ginawa si Digong eh. Sasabihin, mainit ang dugo. siguro kaya ngayon gumaganti ho sila. Dito San Vicente, boss, hidden garden yun, boss, malapit sa Balwabol sa Baluarte. Likod ng Baluarte yun. Oo. Gusto ko makapunta sa Bigan. Oo. Sabi nila, magaganda daw mga taga Ilocos Sur. Matatapang. Parang tigre ni Chavit. Gusto ko makapangasawang taga Ilocos Sur. Gusto ko yung matapang. Yung hindi mo pa inaano, nangaano na. Ha? SP? Kilala mo daw si SP. Daming SP. San Vicente nga. Lakas ng tama mo. San Vicente. Sino taga San Vicente? Yung LTO dati. Mga Arce. San Vicente, di ba? Arce. Yung pamilya Arce. Yung mga LTO. Kailan? Saan? Ay, linggo ngayon sa Hong Kong. Pabati ha. Pag nag-live kayo ha. Sila. Kaya nila ginagawa ito mga disbarment case. O baka naman talagang publicity stunt lang para mag-ingay yung pangalan nila. Alam niyo naman, ganyan naman ng Wala naman mga pangalan yan eh. Hindi na kailangan mag-ingay pa kasi walang pangalan. Di tulad ng mga Duterte. Ginagamit ang relihiyon. style nito mga makakaliwa na to. Mahilig mag-ingay ho ito eh. Di ba ho? Kasi kung talagang gusto nyong managot si Pangulong Duterte, di sana criminal case ang inyo. Tangina. Ano yung mga kaso niya sa ICC, 'di ba? Criminal case 'yon. Ha? 'Di ba? Bakit ayaw niyang harapin? Ito si Banatbay, si Byron Cristobal sa totoong buhay. Naggagaling-galingan. Bakit hindi niyo pilahan? Dami na ngang kaso hindi naman hinaharap. Bah! Pag pinasagot mo, nagmumura. Bakit? Cool ka lang, Banatbay. Unti-unti. Imagine mo,
Pamilya Duterte, dadalawa na lang ang abogado sa pamilya nila, madidisbar pa. Dahil walang iyaan. Abay, front page yan, scoop yan. Kung nagkataon, lalo na pagsabay na dinisbar ng IBP yan, oh my goodness. Diba? Joyce Flores, takot si Duterte, shout out. Crime against humanity nga yung kaso ni Digong. Hindi naman nila maharap-harap. Nagtatago lang naman kayo sa sinabi ni BBM na hindi pa papasukin ng ICC. Parang yung ginagawa nila na pagtatago sa salita ni BBM na ayaw niya ng impeachment. Kailangan to pa rin ni BBM na ayaw niya sa impeachment. Nyaw, 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 nyaw. Inyong sinampa, di ba? Malamang sa malamang na-realize nyo, wala namang kayong matibay na ebidensya, kaya Wala daw matibay na ebidensya. Yun na nga lang sinabi niya nagdadrag sa presidente. Matibay na ebidensya na yun. Tapos bumawi. Matibay na ebidensya yun. Kahit yun lang pukpukin nyo. Dahil ang isang abogado ay nakaakibat sa kanya ang isang moralidad na serbisyo. Hindi dapat sinungaling. Si Digong, pagmumukha pa lang, face value pa lang, sinungaling na. Kaya ako yung, kung ako yung judge na, o kaya abogado na magdesisyon sa disbarment, kahit wala pa nakapal na disbarment case, disbar. Anong kamatik? Face value pa lang, di ba, Ma'am Bobet? Apakabubo naman itong banat bay na to, utak alamang. Buti pa ngayong alamang, may utak. Banat bay, wala. Hindi nyo na criminal case ang sinampa kung hindi disbarment case na lang, di ba? Nga. Ang criminal case sa korte yon, sa normal court. Okay? O kaya sa Korte Suprema. Yan, may special division dyan. Yan ay reglamento ng mga abogado. Panuntunan ng mga abogado. Bobo. Dito yung na-advise ng tatay nyo. Ba? Halatang halata ho ito eh. Sino ba kasing advisor nyo? Si Robredo. Baka naman po kasi si Gadon Nadamay pa si Robredo. Nadamay pa si Gadon. ng advisor ninyo. Yeah. Ay baka naman si Libayan, pambirang buhay. Tanga na, nadamay pa si Libayan. Sige, kagkagin mo kapwa mo DDS. Pero next time naman kasi, gawin nyo namang kapanipaniwala yung mga style ninyo. Halatang ginagawa nyong... Paano yan pag na-disbar nga si Digong? Babalikan natin to. Balikan natin. Pag tutuktukan lang natin, tig-isa tayo. 31,400,000 ang bumuto kay BBM. Pwede na. Circus ang ating korte. Winawalang yan nyo lang eh. Kayo naman, oo. Ang ina nyo, walang hiyaan daw ng korte. Ano ginagawa ni Digong? Di ba niya winalang hiya ang buong Pilipinas? Di ba niya winalang hiya ang iglesia? Ginawa niyang tagapatay ang mga taga-iglesia na sinusuportahan ngayon ng iglesia. Pambihira. Baguhin nyo na yung style ninyong bulok. Walang hiyaan pala ang topic dito eh. Kung walang hiyaan lang din ang usapan, bakit? Anong tanong ko? Ito, tanong lang mas may wawalang hiya pa ba sa mga Duterte? Pinagnakawan na yung kaban ng pamahalaan, sila pa rin bida. Di ba? Pati nga pandemya, ginamit sa pangwawalang hiya ng mga Duterte.